Dear Dr. Love, ako po si Monina, 26 years old. Ako po ay mula sa Quezon City. Taga Bicol po ang father ko at taga Cagayan Valley naman ang mother ko. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Hindi po ako expressive sa feelings ko sa family ko at hindi rin po ako komportableng mag-confide sa kanila. Kaya minabuti ko pong sumulat sa inyo para humingi ng advice. Inabot po ako ng COVID-19 pandemic nang nag-graduate ako at katunayan nga po, nag-graduation ceremonies lamang kami virtually dahil bawal pa noon ang face-to-face interaction. Mula nang nag-graduate ako, mahirap na maghanap ng trabaho lalo na't kasagsagan ng pandemic noon. Kaya from that time hanggang ngayon, tumutulong na lamang po ako sa food business ng family namin at never po akong naging employee ng anumang kumpanya. At dahil gusto ko po nang makita on my own at magtrabaho, katulad ng mga batchmate ko, plano ko na rin pong mag-apply ngayon. Pero Dr. Love, naroon yung agam-agam at pag-aalinlangan na baka hindi po ako matanggap, lalo na't ilang taon din akong unemployed since graduation. Baka kasi walang gustong tumanggap sa akin dahil wala akong work experience sa mga company katulad ng mga kababayan o kasing edad ko. Pero bukod po sa mga company dito sa Metro Manila, plano ko rin pong magtrabaho sa barko dahil dream ko rin pong malibot ang buong mundo. Sa ngayon, ito po ang priority ko kaya sinimulan ko nang mag-submit ng mga requirements at sana po ay matanggap ako. Sa totoo lang po, excited na po ako sa training para dito if ever na matanggap ako as part ng crew sa isang cruise ship. Sa gitna ng lahat, naroon pa rin ang mga bumabagabag sa isipan ko. What if hindi po ako matanggap? Ano na po kaya ang pwede kong gawin if this happens? Should I make another try hanggang sa matanggap po ako? Sana po ay matulungan ninyo ako through your advice, Dr. Love. Thank you so much po and God bless you and your show. Respectfully yours, Monina ng Quezon City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Monina, 26 years old ng Quezon City. Ang fear ni Monina baka wala siyang makuhang trabaho. Well, I will be very honest with you, Monina. Itong isa sa isang pangit dito sa ating bansa. Meron tayong age discrimination when it comes to employment. Meron tayong age discrimination. Pag umabot ka ng edad 36 hanggang 40 anyos, huwag ka nang umasang may kukuha pa sa'yo sa trabaho. Ang dami na nating nakikitang mga gustong pumasok ng trabaho pero sa edad ng 40, hirap na silang kumuha ng trabaho. Sa ibang bansa, sa Estados Unidos, nakita ko personal yung mga matatanda na mga 80 anyos na kaya pang magsukli. Kaya pang magsukli. Puntahan mo sa Kmart, nandun sa gabi, naka-duty sila sa gabi yung mga matatanda kasi hindi pwede sa daytime ang mga matatanda kasi masyadong mabilis ang movements. So sa gabi, ang mga cashiers ay mga matatanda. Binibigyan ng pagkakataon sa mga local government units, yung mga matatanda, mga senior citizen na kaya pa, sinuswelduhan ng local government units para tulungan ang mga estudyante sa school zone na tumawid sa crosswalk. May sweldo sila. Dito sa atin, sa edad na 40, mahirapan ka nang kumuha ng trabaho. At hindi ko malaman kung bakit hindi naiisip yan ng mga politiko natin. Di ba? Tama ka, Jake.
pinakamagandang paraan doon sa mga wala pang hanap buhay, pumasok kayo sa Imbornal sa Makati at ilabas niyo yung ulo niyo sa Imbornal. Pag nakita kayo ng taga DSWD, maswerte kayo, baka mabigyan kayo ng 80,000, kagaya doon sa, ang pangalan na si Rose. At ginawa pang ambassador. Di ba? Gumagamit nga daw. O edi nagantimpalaan pa siya. Kaya siya nandun sa Imbornal kasi gumamit ng Alam mo na? O ngayon, ang ilabas niya ang ulo niya, wala nga sa hulog eh. Can you imagine? Sa gitna ng kabisihan ng mga karsada sa Makati, lumabas yung ulo niya, lumabas sa Imbornal, nahuli, nakuna ng picture. Nilagay sa social media. Naahawa ang DSWD, pinigyan ng 80,000. Pag-aralan niyo mabuti yan, ha? Sinasayang niyo ang pera namin. Pinaghirapan namin yung mga buwis na yan. Tapos tatapon niyo lang sa ganyan. Okay, balikan natin si Monina, 26 years old. Monina, ako'y sasang-ayon sa iyo dahil meron kang mga pangarap. Anong pangarap ni Monina? Gusto kong mag-abroad. Gusto kong makita ang iba't ibang lugar sa bansa. At ang masasabi ko sa iyo, Monina, sundan mo ang pangarap mong yan. Gusto niyang mag-apply, ngayon ay nagte-training na siya, para matanggap siya at makapag-apply siya sa isang cruise ship. Okay. Sa cruise ship, it will take about 6 months, I think, kung di ako nagkakamali, no? Bago ka makabalik sa makapagbakasyon or something. Kasi sa cruise ship, maraming trabaho. Depende sa makukuha mo. Pwede kang maging chambermaid o tagalinis ng mga kwarto. Pwede kang mag-waitress. Pwede kang entertainer or something. Maraming trabaho sa cruise ship, no? Kailangan lang talaga maging determinado ka doon sa trabaho na gusto mong applyan. Napuna ko lang sa iyong liham kasaysayan na medyo negative ang dating sa iyo palagi, no? Ang approach mo sa buhay parang palaging negative. What if hindi ako matanggap? Anak, pag minentain mo yung ganitong klase ng pag-iisip, baka hindi ka talaga matanggap. Kasi pag ini-interview ka, katulad namin nung araw, ako naman ay nagkaroon ng pagkakataon maging manager ng Radio Shack. Alam mo yung Radio Shack nung araw? Pinakamaraming electronics branches sa buong Amerika. Ang aming head office nasa Texas. So, may training kami kung paano mag-interview ng mga aplikante. No? Nararamdaman kasi na nag-i-interview kung negatibo ka eh. Kung negative ang tingin mo sa buhay, palaging, mahirap kasama sa isang kumpanya ang isang taong palaging negative ang iniisip, no? Hindi magandang sign yan, no? Para matanggap ka. So, gawin mong laging positibo ang iyong pananaw para maabot mo ang mga pangarap mo. And I'll tell you one thing. Maraming paraan para, ikaw naman ay gumraduate na sa kolehiyo, maraming paraan para makapag-apply at makita mo ang ibang bansa, no? I'll cite one example. Yung kaibigan natin si Edna Calleja ng Multi-Destinations Travel. Na siya nag-aasikaso ng mga dokumento namin, mga land arrangements, pag kami ay merong pilgrimages. Meron siyang pinasasama sa amin ng mga tauhan niya na siyang namamahala, no? Sa mga documentation, hotel accommodation, pag-aasikaso ng mga booking ng restaurant, kung saan kami kakain, pag kami ay bumibiyahe, meron kami mga pilgrimages. Maaari kang mag-apply sa mga travel agencies na nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa, no? Pwede kang mag-apply
at po pwedeng mabigyan ng pagkakataon na makakita ka rin ng kultura ng ibang bansa. If you are going to apply sa mga travel agencies na nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa, makikita mo ang mga bansa sa Europa, sa Middle East, dito sa Asia, at ito maaaring makapagbigay ng katuparan sa iyong mga pangarap. Pero ang mahalaga at ang lahat ay sasang-ayon, kinakailangang magiging positive ang iyong pananaw sa buhay. Otherwise, hindi ka na makaalis ng bansa kung palagi kang negatibo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.